Ulitin natin ha, Tagalog ako bumate. Isa pa, magandang umaga mga bata. Mga guro. Ayan, good job yung grade 6. Ayan, matututunan din natin yan. Okay po, let us all start. Ayan, tayo pong lahat ay magsitayo para sa pambungad ng panalangin na pangunahan ni Reverend Ryan Christian Tabay. Tayo po'y tumayo. Ayan, so tayo pong lahat ay manalangin, tayo po'y yumuko ang ating mga ulo at ipigit ang ating mga mata at damahin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkatapos ng aming balitaan 2024 at maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong pagsama sa bawat isa at patuloy po naming hinihingi ang inyong pong pagsama at paggabay sa kabuuan po ng araw na ito. Kayo po'y nagpapasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. At upang simulan ng ating programa ay matutunghayan natin ang isang espesyal na bilang mula sa mga mag-aaral ng UCA College of Asia. Ayan, kaya tayo po ay maupo. Ayan, at saksihan ang kanilang presentasyon na magsasabi sa ating Piliin Mo ang Pilipinas. Yeah, she shake it up and get some type of drama. Check it out, just Philippines, so what I got. Don't worry, we're solving, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107. I don't take you to see pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. Piliin mo rin ang Pilipinas. Piliin mo rin ang Pilipinas. Piliin mo rin ang Pilipinas.
Ayan, mukhang na-enjoy ng mga grade 4, grade 5, grade 6 ang presentation ng UCA College of Asia. Magpipicture daw po ata. Ayan, group picture taking daw po muna. Ayan. Mamaya, pag nakita nyo sa labas sila ate at kuya, pwede kayong magpa-autograph. Grabe yung sigaw nyo eh. Si Miss Shanley yung magpipicture. Smile! Okay, muli palakpakan natin ang mga estudyante ng UCA College of Asia. Ayan, para sa kanilang makulay at masayang pagtatanghal. Ayan po, sa nakaraang 2 linggo ay naging abala kayo, ating mga mag-aaral sa pagbuo ng inyong mga balitaan. Tama ba? Ayan, 2 linggong napuno ng masasayang tagpo at pagtuklas ng inyong mga talento sa pagbabalita. At ngayong araw ay ating mapapanood ang bawat balitaan dito sa ating big screen at tayo rin ay magbibigay ng mga parangal sa mga mag-aaral at klase na nagpakita ng natatanging talento. Kaya naman, handa na ba kayo? Grabe, handang-handa. Unahin muna nating panoorin ang balitaan mula sa grade 4, ang Hirit Bulilit. Live mula sa UCA News Center. Kasama si Jackie John Cantua, Scarlett Panghulan, at Zia Alexa Fajardo. Magandang araw. Ako po si Jackie John Cantua. At ako naman po si Scarlett Panghulan. Ako naman po ay si Zia Alexa Fajardo at ito ang Hirit Bulilit! Sa ulo ng mga balita, mga prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas makikilala. Iba't ibang magandang tanawin sa Luzon ating bibisatahin. sari-saring klase ng putahe na inihahanda sa pagkainan kilalanin. Siyasatin, ating tuklasin ng mga likas na hayop na makikita sa Luzon. Prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sisiyasatin. Mga balitang hatid ni na Richard Nathan Romero mula sa Davao, Daniela Amira Zabate mula naman sa Guimaras, at Joshua Matthew Navarro mula sa Bukidnon. Reporters, siyasatin nyo. Maraming salamat, Jackie. Kilalang kilala ang prutas na ito sa kaniyang pagiging malaki, matinding amoy at may matinik na balat. Alam niyo ba kung ano ito? Walang iba kung hindi ang durian. Pero huwag ka, kahit na ganito ang kilalang katangian niya, alam niyo ba na ang durian ay kilala bilang hari ng mga prutas dahil sa laki, timbang at masustansyang benepisyo nito sa ating katawan. Kaya kung nakakain ka nito, aba, bilib na ako sa iyo. Dahil para ka na rin isang hari. Magandang araw, Zaki. Tamang-tama ang pagpunta ko dito sa Guimaras. Dahil ngayong buwan ng Mayo nila pinagdiriwang ang manggahan kaspa. Alam mo ba, Zaki? Dinarayo talaga dito ang pinakamatatabis na mangga. Hindi lamang ng mga kababayan natin kundi pati na rin ng mga dayuhan. Kung kahit binasagang Mango Capital of the Philippines. Ang Guimaras, mayroon din silang iba't ibang produktong gawa sa mangga. Tulad ng dried mangoes, mango bars, mango jam at kung ano-ano pa. Export quality din ang mga ito. Buktong-buktong. Mayroon daw itong mata pero hindi nakakakita. May corona pero hindi hari o rina. Ano nga ba ito? Walang iba kung hindi ang pinya. Nakakakapit na sa pangalan ng probinsya ng Bukidnon ang mga katagang Pineapple Capital of the World. Dahil dito, matatagpuan ang malalawak na taniman ng pinya na isinusupply sa mga bansa sa Asia at buong mundo. Wow! Hindi talaga Pilipinas! Maraming salamat, Richard, Daniela at Joshua. Atin namang tunghayan ang panayam ni na Angela Jane Baptista, Elijah Bocal,
at Bernice Eugenio mula sa iba't ibang panig ng bansa upang tuklasin ang mga tanawin sa Luzon. Reporters, siya sa atin nyo. Maraming salamat, Scarlett. Narito ako ngayon sa Albay, Bicol upang makita ang Mount Mayon at kasama natin si Bran para samahan tayo sa ating paglalakbay. Magandang araw sa inyo at welcome sa Albay, Bicol. Dito makita ang Bulkang Mayon. Dinala ko kayo dito dahil kilala ito bilang world most perfect volcano. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Simple lang, dahil sa halos perfectong hugis apa nito, nakakakita ka na bang isang ice cream cone? Siyempre, paborito ko ang ice cream. Tama, ganun ang hugis nga isang cone. Kamukha nito ang Bulkang Mayon at ito rin ay may taas na 2,462 metro o 8,077 feet. Nandito po ako ngayon sa Mindoro at kasama ko po ang tour guide ko si Jenica Hilario upang ipakita sa atin ang ganda ng Puerto Galera. Magandang araw, Jenica. Magandang araw sa inyong lahat. Bago kong simulan, matanong ko lang. Mahilig ka ba mag-scuba dive? Mag-snorkeling? Then you come to the right place. Ang Puerto Galera ay isang bayan sa isla ng Occidental Mindoro. Tanyag ito bilang isang dive spot at dinaryo ng mga scuba diver at snorkeler. Itinuturing ang dagat ng Puerto Galera at mga karatig ng pulo tulad ng isla ng Verde sa gitna ng Passage bilang isa sa mga pangunahing dive site ng bansa. Narito naman ako sa Ifugao, Mountain Province upang bisitahin ang magandang tanawan ng Banawe Rice Terraces. Charlotte, bakit Banawe Rice Terraces ang tawag sa lugar na ito? Magandang katanungan iyan, Bernice. Sa katunayan, ang Banawe Rice Terraces o kilala rin bilang Hagdan-Hagdang Palaya ay binuo ng ating mga ninuno. 2,000 taon ang lumipas. Ito ay ginawa lamang sa pamamagitan ng mga kamay at walang makabagong gagamitan. Napagaling ang ating ninuno. Nakamamahang lugar. Come and visit Philippines. Pang-world class talaga ang Pinas. Maraming salamat, Angela, Elijah at Bernice. Siyempre, pagkatapos natin maglakbay sa iba't ibang lugar, ano pa ba ang gagawin natin? Di, kumain! Kaya naman, para sa usaping pagkain, narito sina John Evan Cula, Isabella Francesca Bonife, at Nathan David Acosta. Maraming salamat, Zia! Para tuklasin ang masasarap na putaheng paborito ng mga Filipino, narito ako kasama si Kasha Ayala Martin upang pag-usapan ang sinigang. Kasha, ano ba ang sinigang? Ang sinigang ay isang lutuin Pilipino na kilala para sa maasim at malinamnam na lasa nito. Simple, abot kaya at likas sa Pilipinas ang sangkap nito. May gulay ka na, karne o isda at meron ka pang sabaw. Ang original na version ng sinigang ay pinaasim na sampalok. Bago man makarating ang mga Espanyol sa Pilipinas, nagluluto na ang ating ninuno ng sinigang at paniwala nila na seafood o lamang dagat ang sangkap ng unang sinigang.
Narito naman ako sa sikat na kainang dinarayo pa talaga dito sa Tagaytay. At kasama ko si Yasmin Luis Batalier upang ipaliwanag kung ano pa talaga ang menudo. Sa totoo lang, ang ibig sabihin ng menudo sa wikang Espanyol ay small o minute. Ibig sabihin, hinihiwa sa maliit ang mga sangkap nito. At ang mga karaniwang sangkap nito ay baboy, atay, patatas, carrots, at madalas itong niluluto kapag may handaan o special na okasyon. Narito naman ako sa Batangas upang tuklasin ang pinagmulan ng pangmasa at patok na ulam sa lahat. Ang adobo. Kasama din natin si Pedro Rochana Ramirez magpapaliwanag sa atin ng simulain ng adobo. Ang ibig sabihin ng adobo sa wikang Espanyol ay adobar. Ibig sabihin ay to marinate or to pickle. Dahil karaniwan itong ibinababad sa suka, nagkaiba-iba lang ang mga version ng adobo depende sa available na sangkap sa lugar ninyo. Ang sarap! Nakakagutom naman! Maraming salamat reporters John, Isabella at Nathan sa inyong nakakatakam na ulam. Pagkatapos natin sa mga ulam, prutas at anyong lupa, punta naman natin sina Naomi Ruth Chua, Joaquim Palma at Craig Liam Flora. Nakikilalanin ang iba't ibang likas na hayop sa isla ng Luzon. Reporters, siya sa atin nyo. Nasa isla ako ng Dalupiric, Cagayan, at ngayong kasama natin si Athena Sofia Cedilla, isang kababayan na nangangalaga ng Philippine crocodile dito sa isla ng Dalupiric. Athena, ibahagi mo nga sa amin ang pantungkol sa usapin ito. Ang mga Philippine crocodile ay mas maliit kumpara sa mga karaniwang uri ng buhaya at karaniwan nitong kinakain ng mga kuhol o snail. Gayunpaman, ito ay isa rin sa mga endangered species ng buhaya sa Pilipinas at ang madalas na dahilan nito ay dahil sa paggamit ng dinamita sa pangingisda, paulit-ulit na pangangaso ng tao at iligal na kalakalan ng tao. Narito naman ako sa isla ng Mindoro, kung saan bibisitahin natin ang isa sa mga uri ng kalabaw, ang tamaraw. Kasama ko si Zoe Veronica Sanchez, isa sa mga nangaalaga ng mga tamaraw dito sa Mindoro. Ang mga tamaraw ay isang uri ng kalabaw na likas sa Pilipinas. Ang kalabaw na ito ay may matibay na anyo, may makintab na itim na balahibo, mga sungay na nakatutok patalikod, ngunit may mapanganib na ugali at madaling umatake sa sinumang lalapit. Nanganganib silang mawala simula noong sumiklab ang sakit na rinderpest noong 1930, pagpasok ng modernong sandata sa pangangaso at pagkawala ng tirahan nila. Samantala, narito ako sa lalawigan ng Palawan upang bisitahin ang isa sa mga natagpo ang balintong o pangolin sa tabing dagat. Kasama ko si Unico Jayan Francisco, isa sa mga residente ng Palawan na nakakita nito. Ang pangunahing tirahan ng mga pangolin ay ang mga gubat at pati na rin ang damuhan. Isa na ito sa mga critically endangered species at itinuturing na laging pinupuslit sa ibang bansa dahil sa pinaniniwalaan itong nagpapagaling ng iba't ibang sakit. Namamatay ang mga pangolin dahil sa sobrang pangaso dahil sa pagkuha ng kanilang mga kaliskit at karne. Amazing ang likas na hayop ng Pinas. Ngayon naman ay sasamahan tayo ni Von Russell Maliksi na nakikisaya sa isang fiesta. Von, saan ka naroroon?
Magandang araw, narito po ako sa Barangay Galak at ngayon po ay may isang palaro tayong matutunghayan ang paborito nating Pinoy henyo. Tao? Oo. Sikat? Oo. Artista? Hindi. Bayani? Oo. Masaloneta? Oo. Jose Rizal? Tao? Oo. Ka-close ko? Hindi. Hindi ko ka-close? Oo. Buhay pa? Hindi. Katipunero? Oo. Andres Bonifacio? Oo. Tao? Oo. Babae? Oo. Bata? Pwede. Bayani? Oo. Matanda na? Oo. Tandang Sora? At yan po ang kabuuan ng mga nakalap naming balita mula sa 4 na sulok ng Pilipinas. Samahan po ninyo kami muli sa aming paghahatid ng mga makabulang balita at impormasyon. At mga nakagagalak na kaganapan. Ito po ang Hirit Bulit. Ayan, palakpakan po natin ang mga mag-aaral mula sa ika-4 na baitang para sa kanilang ano ang pamagat ng inyong balitaan. Grade 4, 1, 2, 3, go! Ayan, ang kanilang hirit, bulilit. Ayan, good job. At ngayon naman, bago natin panoorin ang balitaan na hatid sa atin ng mga mag-aaral mula sa ika-5 baitang, ay dadako muna tayo sa pagbibigay ng ating mga espesyal na parangal. Ayan, kapag tinawag po ang inyong pangalan, akyat po sa stage para tanggapin ang ating mga parangal. Ayan, unahin natin ang mga parangal para sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Ayan po. Unang-una sa aking listahan, ang pinakamasiglang manlalaro ng Pinoy henyo. Ayan, sino kaya ito? Mula sa ika-4 na baitang ay si Stellar Elise Lim. Tao ba to? Okay, smile sa camera. Picture muna. At gayon din naman ay meron din po silang pinakamasiglang manlalaro ng Pinoy henyo mula sa online class. Yan ay si Erin Jelly Ann M. Bulakla. Kaya palakpakan po natin siya. E nanonood sila online. Sumunod naman ay ang pinakamahusay na supportang actress. Ayan, Best Supporting Actress. Ayan. Mula sa face-to-face ay si Fairis Isabel Lumanlan. Ayan, palakpakan po natin siya. Best Supporting Actress in English. Ayan, at mula naman sa online, ang pinakamahusay na support ng aktres ay si Nahila Abrera. Ayan, mula sa online ay si Najila N. Abrera. Ayan po. Next po, ayan, kung may pinakamahusay na support ang actress, syempre meron tayong pinakamahusay na support ang aktor. At mula sa face-to-face, ito ay si Miguel Jaden Rodriguez. Ayan, at very proud ang kuya. Very proud kuya yan. Ayan, at syempre mula sa online ay si Tyler Izio Jobs Buen. Ayan, sumunod naman ay ating kilalanin ang pinakamahusay na aktres
sa balitaan. Ang pinakamahusay na aktres sa balitaan sa face-to-face ay si Athena Sofia Cedilia. Ayan. At mula naman sa online ay si Jenica Hilario. Ayan. Sumunod naman ay ang pinaka-telegenic na babaeng tagapag-ulat. Ang pinaka-telegenic na babaeng tagapag-ulat ay si Charlotte Kate de los Santos. Ayan. Sunod naman, pinaka-telegenic na lalaking tagapag-ulat ay si Elijah Carlisle Brucal. Palakpakan natin yung mga online students na nakatanggap ng kanilang parangal. Ayan. Next naman po. Ayan. Kung kanina ay tagapag-ulat, reporters, ito naman ay ang ating tagapagbalita. Ayan. Pinaka-telegenic na tagapagbalita ay si Scarlett Panghula. Baka matanong nyo, ano pong pinagkaiba? Ang tagapagbalita ay ang mga news anchor. Sila yung nasa loob ng studio. Yung tagapag-ulat, yung mga reporters sa field. Okay, sumunod naman ang pinakamahusay na babaeng tagapag-ulat. Yan ay si Angela Jane Baptista. Okay, next. Ang pinakamahusay na lalaking tagapag-ulat naman ay si Craig Liam Flora. Ang pinakamahusay na tagapagbalita naman, pinakamahusay na lalaking tagapag-ulat naman mula sa online ay si John Ivan Culia. Okay. Sumunod naman, ang pinakamahusay na tagapagbalita. Ang pinakamahusay na tagapagbalita ay si Zaki John Cantua. Ayan, at ang pinakamahusay na tagapagbalita mula sa online ay si Zia Alexa Fajardo. Ayan, wag po nating tipirin ang ating mga palakpak para sa ating mga kamag-aral. Ayan po, at ngayon naman ay ang mga espesyal na parangal para sa mga mag-aaral mula sa ikalimang baitang. Ayan, para sa grade 5 naman, unahin natin ang pinakamasiglang manlalaro ng Pinoy Henyo ay si Andrian J. Recto. Si AJ. AJ, come up on stage po. Nagulat siya. Ayan, ang ating pinakamahusay na suportang aktres naman, pinakamahusay na suportang aktres, Ruth Cascaya. At ang pinakamahusay na suportang aktor naman, pinakamahusay na suportang aktor, Joseph Vincent Guevara. Siya ay mula sa ating online class. Sumunod naman, pinakamahusay na aktres sa balitaan ay si Atasha Margaret Manrique.
Ayan. Pinakamahusay na aktor sa balitaan mula sa ikalimang baitang ay si Zen Caleb Cortez mula sa ating online class. Ayan, sunod naman po, ang pinaka-telegenic na babaeng tagapag-ulat ay si Sheena Alwish Posadas. Pinaka-telegenic na lalaking tagapag-ulat naman ay si Hyder James Roble mula sa online class. Ayan. Sumunod naman, ang pinaka-telegenic na tagapagbalita ay si Adrian Rene Ani. Sample nga ng telegenic. Ang pinakamahusay na babaeng tagapag-ulat ay si Sofia Adriana Villafranca. Adriana. Pinakamahusay na lalaking tagapag-ulat ay si Joaquin Miguel Ferre mula sa online class. Ayan, at ang pinakamahusay na tagapagbalita mula sa ikalimang baitang ay si Safia Resquel Saron. Ayan. At ngayon naman ay ang mga espesyal na parangal para sa ika-6 na baitang. Ayan po. Pinakamasiglang manlalaro ng Pinoy Henyo ay si Aliana Cyrene Cesario. Sample daw. Paano siya magsasample? Wala namang ganun. Okay, sumunod naman ay ang pinakamahusay na suportang aktres. Yan ay walang iba kundi si Micaela Nelaine Agluba. Ayan, sumunod naman ay ang pinakamahusay na suportang aktor. Siya ay si Paul Bear Zedric Del Rosario. Sunod naman ay ang pinakamahusay na aktres sa balitaan. Yan ay si Charisse Sofia Abitan. Mula sa online. Ang pinakamahusay na aktor naman sa balitaan ay si Daniel Franco Bayani. Sunod naman, pinaka-telegenic na babaeng tagapag-ulat. Yan ay si Talia Giliana Robale.
Sunod naman ay ang pinaka-telegenic na lalaking tagapag-ulat. Yan ay si D'Artagnan Valioso. Maglalagay ba yan ng panyo sa bulsa sa polo kung hindi yan telegenic? Ayan, sunod naman, isa pang telegenic, pinaka-telegenic na tagapagbalita, Ulysses Harold Fajardo. Dahan-dahan, baka magkalas yan. Grade 6, medyo i-reserve ang boses ha. Baka wala kayong mga boses sa susunod nating mga activity. Sunod naman po ay ang pinakamahusay na babaeng tagapag-ulat. Yan ay si Daniel Yovela Benitez mula sa online class. Pinakamahusay na lalaking tagapag-ulat naman ay si D'Artagnan Valioso. Ayan. At ang pinakahuli, pinakamahusay na tagapagbalita mula sa ika-6 na baitang ay si Jacob San Pedro. Ayan, muli pagbati sa mga mag-aaral na nakatanggap ng ating mga espesyal na parangal. Ngayon naman, ayan, ay ating mapapanood ang balitaang hatid sa atin ng ika-5 baitang. Ang, anong title ng palabas nyo, grade 5? 1, 2, 3, go! Naku, nakalimot. Sige po, panoorin natin ang Mapagpalang Morning News. Live mula sa UCA News Center. Ito ang Mapagpalang Morning News. Kasama sina Sofia Sarol, Renee Ani, at Alia Ariola. Magandang araw! Ako po si Sofia Sarol. Ako naman si Renee Ani. Ako naman po si Alia Ariola. At ito ang Mapagpalang Morning News! Sa ulo ng mga balita, mga prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, makikilala. Iba't ibang anyong lupa ng Visayas, masisiyasat. Sari-saring klase ng putahe na inihahanda sa hapagkainan, kilalanin. Anyong sayo, ating silipin ang mga likas na hayop sa Visayas. You're my hero, mga kilalang bayani sa Pilipinas, aalamin. Prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sisiyasatin. Magre-report si Marcos Dalanan mula sa Soc Sergeant, Romer Trinidad mula naman sa Eastern Visayas, at Sheena Posadas mula sa Batangas. Reporters, siyasatin nyo. Maraming salamat, Sofia. Narito po ako ngayon sa Soc Sergeant. Alamin natin kung ano nga ba ang benepisyo at sustansya may dulot ng rambutan. Kasama ko si Ginoong Jen Cortez na isang magsasaka ng rambutan. Ano po ba ang magandang benepisyo ng rambutan? Ang benepisyong nakukuha sa rambutan ay binabawasan nito ang epekto ng diabetes. Pinapababa rin nito ang presyon ng dugo.
at pinapataas ang digestive function ng ating katawan. Maaaring gamitin ang rambutan para sa bacterial at viral infection. Bukod pa rito, maaaring mabawasan ng rambutan ang pamamaga dahil sa katangian nito bilang antioxidant. Narito naman ako sa Eastern Visayas upang alamin kung mayroon bang mabuting dulot sa kalusugan ang langka. At kasama ko si Ginoong Daniel Calvin, isang magsasaka ng langka dito sa Eastern Visayas. Marang magagandang benepisyo ang langka. Sa ating katawan, ito ay mayaman sa fiber na nakakatulong sa ating digestive system. Mayaman din ang langka sa protein, potassium at mga bitamina gaya ng vitamin C at B. Narito naman ako sa Batangas upang matuklasan isang prutas na mayaman sa magagandang benepisyo sa ating kalusugan. Ang atis, kasama ko si Ginoong Genesis Reyes, isang magsasaka ng atis dito sa Batangas. Kilalang atis sa Lobo, Batangas dahil ang lugar na ito ay mayroong 508 hektaryang taniman at pinangangalagaan ng libo-libang magsasaka. Alam mo ba ang nakatulong ng atis sa sipon at langnat? Maganda ang atis rin ang pagbababa ng blood sugar level ng ating body. Maganda rin ang atis sa paglunas sa diarrhea. Samahan naman natin sina Micaela Rodriguez, Jamir Alvarado at Adriana Villafranca mula sa iba't ibang panig ng bansa upang tuklasin ang mga anyong lupa at tubig ng Pilipinas. Reporters, siya sa atin nyo. Maraming salamat, Renil. Narito ako sa Chocolate Hills sa Bohol upang makita ang kagandahan ng mga burol na ito at malaman ang taglay nitong kasaysayan. Narito ang pahayag ng isa sa mga tour guide dito, si Binibining Franz Barya. Isa po ako sa matagal nang naninirahan malapit dito sa Chocolate Hills. At totoong napakaganda nito. Ang Chocolate Hills ay hindi masyadong mataas. Sumusukat ito mula 100 hanggang 395 feet lamang. Narito naman ako sa isla ng Boracay. Ang Boracay ay isa sa pinakakilalang pasyalan ng mga lokal at foreign tourists sa Pilipinas. At kasama ko si Ginoong Alec Lumio, isang tour guide dito sa Boracay. Talagang napakagandang ng isla ng Boracay. Inaturing itong isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo dahil sa marabulbos na buhangin sa mga dalampasigan nito. Sikat din ang Boracay sa mga resort at inan dito. Kaya naman dinarayo ito ng mga Pilipino at mga banyaga. Narito naman ako sa isa ring magandang tanawin na matatagpuan sa pagitan ng Leyte at Cebu. Ito ang Kalangaman Island. At kasama ko si Binibining Nicole Pijing, isang tour guide sa islang ito. Ano ba ang kakaiba sa Kalangaman Island? Bukod sa pinong puting buhangin sa isla, napakalinaw din ng tubig sa dagat na nakapalibot dito. Napakaganda ring pagmasdan ang paglubog ng araw dito sa Kalangaman Island at dahil sa mga ito ay unti-unti nang nakikilala ng mga lokal at foreign tourists ang islang ito.
Nakakatuwa naman ang mga reporters natin kung saan-saan na nakarating. Oo nga, padalahan niyo na lang kami ng mga pasalubong, ha? Ops! Hindi pa dyan nagtatapos. Lumibot din sa buong Pilipinas sina Ayon Balmes, Ace Aris at Gabriel Cero para tuklasin ang masasarap na putahing paborito ng mga Pilipino. Salamat, Alia! Narito ako ngayon sa Malate, Manila upang tuklasin at tikman ang maanghang pero masarap na Bicol Express. Kasama natin ang chef na si Binibining Naisenademe. Bakit nga ba tinawag itong Bicol Express? Tinawag itong Bicol Express ni Ginang Celi Calao sa isang paligsahan sa pagluluto sa Malate noong 1970s. Ito ay hango sa pangalan ng Bicol Express Railway na dumadaan mula Tutuban sa Maynila hanggang Legazpi, Albay. Sa Bicol Express na ito ay maanghang. Pero alam niyo ba na itong Bicol Express ay mayaman sa vitamin C, iron at magnesium? Kaya tara na, magluto na tayo ng Bicol Express. Narito naman ako sa isa sa mga pinipilahan na kainan. Malapit sa palengke rito sa Parañaque. Kasama ang chef na si Binibini Atasha Manri. Ang kanyang espesyal na recipe ay mechado, na talaga namang napakalinamnam dahil sa lasa at dami ng sangkap. Hindi tinipid. Saan ba nagsimula ang mechado? Ang pangalang mechado ay nagmula sa salitang Espanyol na mecha or micha, iyong sinisindihan sa mga kandila. Ito ay dahil ang mga piraso ng karne ay mukhang mga kandila. Bukod sa pagiging malasa ng mechado, ito rin ay mayaman sa iron at protein mula sa karne at vitamin B. Kaya ang mechado ay masarap na masustansya pa. Narito naman ako sa Cavite upang tuklasin ang isang putahe na hindi lang masarap, tansya at katahang-tahang din. Ito ang tinola. At kasama ko si Chef na Binibining Sabrina Iniego, isang eksperto sa pagluluto ng tinola. Ano nga ba ang meron sa tinola? Ang tinola. Ang tinola ay isang sikat na putahe ng mga Pilipino noon pang panahon ng mga Espanyol. Ang tinola ay isang malinamnam na putahe na may sabaw na kadalasang sinasabuhan ng manok, hilaw na papaya o sayote. Sa dahon ng sili or malunggay, ang sabaw nito ay nagiging malasa dahil sa luya, sibuyas at patis. Ang tinola ay mayaman din sa sustansya gaya ng protein, vitamin A at C, iron at potassium. Malilamnam na masustansya pa. Pagkatapos natin sa mga ulam, prutas at anyong lupa, puntahan naman natin sina Cain Asnis, Joaquin Ferre at Heider Roble. Nakikilala rin ang iba't ibang likas na hayop sa isla ng Visayas. Reporters, siya sa atin nyo. Mga kababayan, narito ako ngayon sa La Paz, Leyte. At mayroon tayong isang kababayan na nakakita ng isang baboy ramo na nagwawala di kinasabigan. Ano bang itsura ng baboy ramo? Ang mga baboy ramo ay mga baboy na may kulay itim na balahibo. At karaniwang sa kagubatan lang makikita. Kumpara sa mga tipikal na baboy, ang baboy ramo ay matapang at maaaring manuwag ng tao. Ngunit sa kabila nito, sila inituturing endangered species dahil sa pangangaso at pagkawala ng kanilang natural habitat o tirahan. Narito naman ako sa isla ng Bohol
kung saan bibisitahin natin ang isa sa pinakamaliit na uri ng unggoy sa buong mundo, ang tarsier. Kasama ko si Ginoong Jean Serrano, isa sa mga nangangalaga ng mga tarsier dito sa Bohol. Ang mga tarsier dito sa Bohol ay mga maaamong uri ng unggoy na kadalasang makikita sa mga kagubatan. Ito ay may malalaki at cute na mga mata. Karaniwang kinakain ng mga tarsier ay mga insekto gaya ng tipaklong. Kahit na nakapag-cute ang mga tarsier, sila ay tinuturing ng ring endangered species dahil sa paghuli ng kanila ng mga tao at unti-unting pagkawala rin ng kanilang mga tirahan. Kaya ialagayin natin ang mga tarsier upang hindi sila tuluyang maubos. Narito naman ako sa panay upang tuklasin ang isa sa mga natatanging uri ng usa na dito lamang matatagpuan ang Visayan Spotted Deer. Kasama ko si Binibining Kasusoran, isa sa mga nanangalaga sa mga spotted deer dito sa panay. Ang Visayan Spotted Deer ay may maliit at maikling mga paa. Ngunit ito na ang pinakamalaking endemic species ng usa na matatagpuan sa Pilipinas. Ang species na ito ay madaling makilala sa iba pang mga species ng usa sa Pilipinas sa pamamagitan ng natatanging A-pattern na beige spot sa malalim na kayumangging likod at gilid nito. Ang mga lalaki ay mas malaki kaysa sa mga babae at may maikli, makapal at maubok na sungay. Maraming salamat kay Yin, Joaquin at Hyder mula sa iba't ibang panig ng Visayas. Ngayon naman ay sasamahan tayo ni Kian Kapulong na nakikisaya sa isang pagdiriwang kung saan kanilang kinikilala ang mga bayani ng Pilipinas. Kian, siyasatin mo! Magandang araw! Narito po ako sa Barangay Maligaya at ngayon po ay may isang palaro tayo matutuhayan. Ang paborito nating Pinoy henyo na may temang mga bayani ng Pilipinas. Pinoy henyo! Tao. Artista. Hindi. Bayani. Oo. Jose Rizal. Tama! Tao? Atapang na tao? Oo. Andres Bonifacio? Tama! Tao? Oo. Artista? Pwede. Bayani? Oo. Kapangalan ng isda? Pwede. Lapu-lapu? Tama! At yan po ay ang mga masasayang taganapan dito sa Barangay Maligaya. Ako po si Kian Kapulong. Balik sa inyo, Kian sa studio. Maraming salamat, Kian. At iyan po ang kabuuan ng mga nakalap naming balita mula sa 4 na sulok ng Pilipinas. Samahan po ninyo kami muli sa aming paghahatid ng mga makabuluhang balita at impormasyon. At mga cute na kaganapan. Ako po si Aliyah Ariola. Ako naman po si Sofia Sarol. Ako naman po si Renee Ani. At ito ang Mapagpalang Morning News! Live mula sa UCA News Center, ito po ang Balitang Pinas. Kasama si Jacob San Pedro, Harold Fajardo at Aliyah Capuyan. Magandang
Magandang araw. Ako po si Harold Fajardo. Ako naman si Aliyah Kapuyan. Ako naman po si Jacob San Pedro at ito ang Balitang Pinas! Sa ulo ng mga balita, mga prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, makikilala. Iba't ibang anyong lupa ng Mindanao, masisiyasat. sari-saring klase ng putahing inihahanda sa pagkainan kilalanin. You're My Hero. Mga kilalang bayani sa Pilipinas, aalamin. Prutas na kilala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sisiyasatin. Magre-report si Dana Silagan mula sa Davao Region, Dartanyang Valioso mula naman sa Barm, at Aliana Cesario mula sa Benguet. Reporters, siyasatin nyo! Maraming salamat, Harold. Narito ako ngayon sa Davao Region. Ating aalamin ang benepisyo at sustansyang dulot ng banana o saging sa ating kalusugan. At kasama ko si Andy Asuncion, may-ari ng isang malaking sagingan dito sa Davao. Ano po ba ang magandang benepisyo ng saging? Magandang araw! Maraming taglay na sustansya ang isang saging. Sila ay nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng immune system dahil sa taglay nitong vitamin C. Ang vitamin C ay isang antioxidant na tumutulong sa paglutas ng mga infections at ang papalakas ng immune cells tulad ng white blood cells. Ang isang medium-sized banana ay nagbibigay ng 10% ng vitamin C. Narito naman ako sa BARMM upang alamin kung mayroon bang mabuting dulot ang mangosteen sa kalusugan. At kasama ko si Arkin, isang mangosteen farm owner dito sa BARMM. Araw, napakaraming magagandang benepisyo ang mangosteen sa ating katawan. Ito ay naglalaman ng ilang nutrients na may antioxidant capacity tulad ng vitamin C at folate. Bukod pa rito, ito ay nagbibigay din ng xanthones, isang matatanging uri ng plant compound na kilala na may malakas na antioxidant properties sa ilang mga pag-aaral. Ang antioxidant activities ng xanthones ay nagresulta sa anti-inflammatory, anti-cancer, anti-aging, at anti-diabetic activities. Narito naman sa Benguet upang matuklasan isang prutas na hindi lang patok dito sa Benguet pero punong-puno rin ng sustansya, ang strawberry. At kasama ko si Jamir, isang strawberry farm owner dito sa Benguet. Ang strawberry naglalaman ng higit sa 100% na pang-araw-araw ng pangangailangan ng vitamin C. Ito ay mahalaga para sa pagpapalakas ng ating immune system at paglaban sa mga sakit at impeksyon. Ang mga fiber na nasa strawberry, mga 3 grams bawat tasa, ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng magandang digestive health dahil sa sinusuportahan nito ang paglaki ng healthy gut bacteria na konektado rin sa immunity, anti-inflammation, at mood. Maraming salamat, Dana, Aliana, at Art. Atin namang samahan sina Sian, Talia at Gideon mula sa iba't ibang panig ng bansa upang tuklasin ang mga anyong lupa at tubig na matatagpuan sa Pilipinas. Reporter, siyasatin nyo! Maraming salamat, Aliyah. Narito ako sa Davao upang makita ang pinakamataas na bundok dito sa Pinas, ang Mount Apo. Narito ang ating panayam sa isa sa mga tour guide dito. Tama ka dyan, sir! Ang Mount Apo ang siyang pinakamataas na bundok sa Pilipinas sa taas na 2,954 na metro. Tinawag itong Apo na ang ibig sabihin ay matanda. At dahil sa laki ng bundok, nakapaloob dito ang 4 na lawa at 16 na mga ilog. Narito naman ako sa Davao Oriental kung saan namamalagi ang isang kaakit-akit at napakagandang talon, ang Aliwagwag Falls. At kasama ko si Zachary, isang tour guide dito sa Aliwagwag Falls. Kilala ito sa kanyang mga malalaking hagdanan. Ang Aliwagwag Falls ay naging isang top destination ng mga turista. Ang Aliwagwag Falls ay mahigit sa 130 cascades na nakatayo sa 1,110 talampakan. Kaya naman ito ang pinakamataas na talon sa Pilipinas.
Mapagpalang araw! Nandito po ako ngayon sa Enchanted River. Isa rin sa magandang tanawin na matagpuan dito sa Surigao del Sur. At narito para sa isang panayam, si Adrian, isang tour guide dito. Ang Enchanted River matatagpuan sa Hinatuan Barangay, Cambatong, Surigao del Sur. Ang unang tawag dito ay Hinatuan River. Ang Enchanted River ay tinatawag na Enchanted dahil wala pa ni isang tao ang nakaabot ng pinakailalim o dulo nito at iyon ang kakaiba dito. Madami na ang nagtangkang sumisid kahit na ang mga professional na scuba divers, ngunit sila ay nabigo kaya tinawag itong Enchanted River. Nakakaigit naman ng ating mga reporters, mapapasana all ka na lang sa dami ng kanilang napuntang lugar. Kaya nga, balang araw tayong tatlo naman ang maglalakbay din dyan. Siyempre naman, pero bago tayo, huwag natin kalimutan samahan sina Yovi, Darren at Kyrie na libutin ang iba't ibang lugar sa Pinas para tuklasin ang masasarap na putahing paborito ng mga Pinoy. Salamat Jacob! Narito ako ngayon sa La Loma, Quezon City, ang lechon capital ng Pilipinas upang tuklasin ang pinakapatok na putahing Pinoy, ang lechon. Pero, saan na ba nagmula ang lechon? Aalamin natin iyan kasama si Chef Caris. Sa mga sikat na pagkain sa Pilipinas at katangi-tangi tuwing may okasyon ay ang lechon. Ang lechon ay salitang Kastila na nangangahulugang suckling pig. Ito ay isang buong baboy na nilalagyan ng sari-saring pampalasa sa loob, katulad ng asin, paminta at iba pa. Ang buong baboy ay iniihaw ng matagal sa uling o kahoy hanggang sa maluto at maging malutong ang balat. Ngayong araw, narito naman ako sa isa sa mga pinipilahang kainan sa Ilocos dahil sa espesyal nilang recipe ang pinakbet. Talaga namang napakasarap ito, ang sustansya at ang daming sangkap. Pero saan nga ba mula ang pinakbet? Narito ang ating panayam. Ang pinakbet o pakbet ay galing sa isang salitang Ilocanong pinakibet na ibig sabihin ay pinatuyo. Ito ay sinasahugan ng gulay, karne o isda at iba pa. At syempre, hindi mawawala ang bagoong o alamang na karaniwang ginagamit bilang pampalasa. Narito naman ako sa Tagaytay upang tuklasin ang putahing masarap, katakang-takang at dinarayo dito. Ito ang bulalo, at kasama ko si Chef Mika, isang butikan sa pagluluto ng bulalo. Chef Mika, paano nga ba nagsimula ang bulalo? Sinasabi nagmula ang bulalo sa probinsya ng Batangas. Sumikat din ito sa bayan ng Tagaytay dahil sa perpektong kombinasyon ng lamig ng lugar. Simple ang sangkap nito at hindi mahirap hanapin kung saan baka o beef bone marrow at mga gulay ang mga pangunahing sangkap nito. Wala man tayong hanging sinlamig ng Tagaytay at overlooking view ng Bulkang Taal, masarap pa rin ang pagsalusaluhan ng buong pamilya ang mainit na sabaw ng bulalo. Nakakatakam naman yan. Pagkatapos natin sa mga anyong lupa, prutas at ulam, puntahan naman natin sina Princess, Alice at Jabin upang kilalanin ang iba't ibang likas na hayop sa isla ng Mindanao. Reporters, siyasatin nyo. Mga kababayan, narito ako ngayon sa Davao at mayroon tayong isang kababayan na nakakita ng isang Philippine Eagle na nakadapo sa isang puno. Tara at interviewin natin siya. Ang Philippine Eagle ay isang katutubong hayop sa Pilipinas. Ito ay isang malaking prey bird na may kulay puting balahibo at malakoro ng makapal at mahabang balahibo sa ulo. Ang mga Philippine Eagle ay kailangan ng 4,000 hanggang 11,000 hektarya ng lupa para mabuhay. Ngunit, nakakalungkot lang na sila ay itinuturing endangered species sa ngayon dahil kaunti na lamang ang kanilang populasyon. Magandang araw! Narito naman ako sa Mindanao kung saan bibisitahin natin ang isa sa mga klase ng kwago, ang Mindanao Eagle Owl. Kasama ko si Paulbert, ang isa sa mga nangangalaga sa mga ibon na ito
para sa isang panayam. Mabuhay at magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Ginong Paul at ito po ay UCA Balitaan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Mindanao Eagle Owl. Ang Mindanao Eagle Owl ay isang uri ng nocturnal bird. Ito ay naghuhuli at kumakain ng mga daga at mga maliliit na ibon. Ang sukat ng isang Mindanao Eagle Owl ay nasa 70 centimeters. Mula ulo hanggang buntot niya. At kapag binugas sa mga pakpak niya, ang sukat naman ng pakpak niya ay nasa 150 centimeters. At kapag tinimbang natin to, ang timbang niya ay nasa 2 and 3.5 kilograms. Ang Mindanao Eagle Owl ay may madilim na orange na mga mata. At dahil dito, ang Mindanao Eagle Owl ay may matapang at talim na tingin. Narito naman ako sa Mang Apo upang tuklasin ang isa sa mga natatanging uri ng kalaw, ang Philippine Hornbill. Kasama ko si James, isa sa mga nanalaga sa mga Philippine Hornbill dito sa Mang Apo. Ang kalaw o Rufous Hornbill ay isang malaking uri ng hornbill. Mga hornbill lamang ang ibang nagkatakip. Ang unang dalawang vertebrae sa liig at nagbibigay ito ng mas matagag ng posisyon para madala ng balanse ang kanyang mga fluka. Kaladasang nasa itaas ng punakahoy ang kalaw ngunit sa umaga nang bumababa sila upang tumuka ng mga larva ng insekto. Alapihan at tutakluhan isa rin ilo sa mga hayop ng nagmali. Maubos dahil sa pagtutuloy ng pangisyo at malakawang pagwala o pagkasira ng mga tao sa tirahan nito. Nakakalungkot na ang mga hayop na ito ay nanganganib ng maubos. Kaya dapat aalagaan natin ang ating kalikasan. Balik sa inyo diyan sa studio. Maraming salamat, Princess, Alice at Jabin mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Ngayon naman samahan tayo ni Joet na nakikisaya sa isang piyesta. Joet, siyasatin mo. Magandang araw! Narito po ako sa Barangay Masayahin at ngayon po ay may isang palaro mong tayong matutuhayan at paborito nating Pinoy Henyo! Tao? Oo. Ilang tao? Oo. Presidente? Oo. Presidente natin ngayon? Hindi. Unang presidente? Oo. Emilio Aguinaldo? Tama. Tao? Oo. Artista? Pwede. Nag-acting? Hindi. Nagpipintura? Oo. Juan Luna? Tama. Tao? Oo! Babae? Oo! Leader ba ito? Oo! Matapang? Oo! Gabriel Silang? Tama! At yan po ang mga masasayang kaganapan dito sa Barangay Masayahin. Ako po si Joet de la Cruz, nagbabalita. Balik sa inyo sa studio. At yan po ang kabuuan ng mga nakalap naming balita mula sa 4 na sulok ng Pilipinas. Samahan po ninyo kami muli sa aming paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. At ang mga cute na kaganapan. Ako po si Jacob Sa Pedro. Ako naman po si Harold Fajardo. At ako po si Aliyah Kapuyan at ito ang Balitang Pinas! Ayan, muli ay palakpakan natin ang mga mag-aaral mula sa ikalimang baitang para sa kanilang balitaan. At handa na ba kayong panoorin ang balitaan mula sa ika-6 na baitang? Pero bago yan ay ibibigay naman natin ang mga parangal para sa mga klaseng nakakuha ng maraming views
at positibong reaksyon mula sa Facebook at YouTube. Mayroong pong magkakamit ng parangal na pinaka-wow sa balitaan. Mayroon ding pinaka-love sa balitaan. Mayroon ding pinaka-like sa balitaan. At syempre, ayan, meron ding nagkamit ng gold play button. Ayan po. Kaya naman simulan na natin sa parangal na pinaka-wow na balitaan. Kapag tinawag po ang inyong klase, huwag pong magkakagulo. Aakyat po tayo sa ating stage para sa group picture taking at pagtanggap ng ating parangal. Ang pinaka-wow na balitaan ay ang mapagpalang morning news. Ayan. So, mga mag-aaral ng ikalimang baitang, akit po tayo sa stage. Akit tayo sa stage, grade 5. Sige po, ayos tayo, bilis. Okay, compress po, compress. Dikit kayo, dikit. Ayan. Okay, huwag kayong magtatago dun sa nasa harapan ninyo, ha? Marcos. Ayan, okay na? Ready na magpa-picture grade 5? Dun tayo sa taas nakatingin, ha? Ayan, ito ay pinaka-wow. Hey, tingin doon sa taas. Put God first. At susunod naman, wag nang kaalis ang grade 5 dahil ang pinaka-love na balitaan ay nakamit din ng mapagpalang morning news. Tayo ng maayos ulit. Tayo ng maayos. Tingin ulit sa camera, everybody. Picture ulit, picture. Tingin na sa camera, sa taas. Po. Okay, balik na tayo sa ating mga upuan, grade 5. Ayan, ang susunod naman na parangal ay ang pinaka-like na balitaan at yan ay nakamit ng Balitang Pinas ng ika-6 na baitang. Come up on stage. Okay, sa taas ang tingin. Like daw, like sign.
Okay, ayan. Maraming salamat. Susunod naman ay ang parangal para sa maraming views na nakamit ng bawat balitaan. Ayan, unahin na natin ang nagkamit ng 1,456 views. Dito, kapag tinawag po ang inyong grade level, ang aakyat po ay ang ating president, class president. Ayan po. Okay. Muli, ang nagkamit ng 1,456 views ay ang balitaang Hirit Bulilit! Ayan, congratulations, grade 4. President na lang. President po, president. Group na lang, group. Lahat ng grade 4 akit sa stage. Lahat. Ayan, kayo ay nagkamit ng gold play button. Tingin sa taas, smile. Tingin sa taas, grade 4. Sa taas. Three, two, one. Put God first. Ayan, maraming salamat, grade 4. At dahil lahat ng klase ay meron ng group picture sa stage, sa susunod po na tatawagin ko na grade level, president na lamang po ang aakyat ng stage, okay? Ang nakakuha naman ng 1,528 views at nagkamit ng gold play button ay ang Mapagpalang Morning News. President? Ayan, at syempre sa ating batch, ang nakapagkamit ng pinakamaraming views na 1,564 at magkakamit din ng gold play button ay ang Balitang Pinas, ang balitaan ng ika-6 na baitang. President po. Ayan, muli pagbati sa mga nakamit nating mga parangal. At ngayon naman ay igagawad na natin ang parangal para sa pinakamahusay na balitaan. Mayroon tayong 3 karangalan, 2 karangalan at kampyon sa balitaan. Yan. So, bago natin malaman ang 3, 2 at kampyon sa balitaan, ayan, para sa balitaan ngayong taon, ang mga mag-aaral ng grades 4 to 6 ay tinulungan ng mga mag-aaral ng UCA College of Asia sa pag-edit ng kanilang mga video. At sa puntong ito ay ating pararangalan ng pinakamahusay sa editing at ito ay si Beatriz Vargas para sa Hirit Bulilit ng grade 4. Palakpakan po natin si Beatriz Vargas. Siya po ang nag-edit ng Hirit Bulilit. Ayan po. At ngayon, malalaman na natin kung sino ang nagkamit ng 3 karangalan. Para sa ating UCA Balitaan 2024, ang nagkamit ng 3 karangalan ay ang, pag tinawagin yung grade level, ang ating president na lamang ulit ang pupunta sa stage. Ang nagkamit ng 3 karangalan ay ang Mapagpalang Morning News ng 5 baitang.
Ayan. At susunod naman ay ang nagkamit ng ikalawang karangalan. Ding, 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 ding. Ay, sariling drum roll. Ang hindi ko mababanggit, syempre, yun na ang ating kampyon sa balitaan. So, ang ating ang nakapagtamo ng ikalawang karangalan ay ang Hirit Bulilit ng ika-4 na baitang. At ang ating kampyon sa UCA Balitaan 2024, walang iba kundi ang Balitang Pinas ng ika-6 na baitang. Ayan, muli pagbati sa lahat ng mga tanggap ng mga espesyal na parangal at parangal para sa inyong mga klase. Ngayon naman, ayan, dahil medyo tayo ay nagahol sa ating oras, ang balitaan ng ika-6 na baitang ay maaari nating panoorin online. Ayan po, dahil ngayon ay pupunta na tayo sa ating booth game schedule. Excited na po ba kayo maglaro? Ayan, at dahil excited na kayong lahat na maglaro, maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagtatapos ng UCA Balitaan 2024. At simula naman bukas ay ating mapapanood ang mga dula o theater play ng ating mga mag-aaral. Kaya magkita-kita tayong muli bukas. Ako si Binibining Lizelle Ala na nagpapaalalang sa lahat ng ating gagawin, unahin lagi ang Diyos. Ayan po, pupunta na tayo sa ating booth game.